All views, opinions, expressions, and insinuations of the show, its hosts, and their guests do not reflect those of the network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and/or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and/or their guests. Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Narito po ang programang nakandang tumugon sa inyong mga hinaing, reklamo at sumbong na aayon sa itinakda ng batas. Dito lang sa Direktang Sumbungan ng Bayan, sumbong nyo, aksyon agad. Awesome! Sa ngalan ng ating Chief of the Philippine National Police, Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., Sir, at sa ilalim ng pamumuno ng gabay ng aming buting Direktor, Police Brigadier General Vina Habana Guzman. Ako po ang inyong lingkod, Police Lieutenant Colonel Rodel Grobat Romata. Ako po ang Assistant Chief of Information, Communication, and Development Division ng Police Community Affairs and Development Group. Bumabati ng isang mainit at mapagpalang tanghali po sa ating lahat. That's right! Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako naman po si Police Lieutenant Christine Marticio, ang team leader ng SMS section at supervisor ng Sumbong Niyo Aksyon Agad. Ako po ang inyong lingkod, Tiger Ming. Amazing! Magandang tanghali lahat. Sa aking mga kabalen, nakapangpangan dyan sa Pampanga. Ako po ang inyong kapanyerong Police Major Attorney Jake Serrano Arcilla, ang kasalukuyang hepe ng Crime and Investigation Division ng Manila Police District. Awesome! Ayun, mga kasambahay, samahan po natin ang buong bansa sa paggunita na ngayong araw ng ika-128 ng kalayaan ng Pilipinas. Today we honor the courage, sacrifice, and patriotism of our heroes who fought for the freedom we enjoy today. Naway magsilbi itong paalala na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ipinaglaban noon, kundi patuloy ding pinangangalagaan sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, pagmamahal sa bayan, at pagiging responsableng mamamayan. That's right! Mahalagang balikan natin ang makasaysayang trivia. Noong June 12, 1898, idineklara ni General Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas sa kanyang tahanan sa Kawit. Sa araw ding iyon, unang iwinagayway ang ating pangbansang watawat at unang tumunog ang musikang kalaunin naging ating pangbansang awit. Bagamat mahigit isang siglo na ang lumipas, ang diwa ng kalayaan ay nananatiling buhay, hindi lamang bilang bahagi ng ating kasaysayan, kundi bilang inspirasyon upang patuloy nating mahalin, paglingkuran at paunlarin ng ating bayan. Ika nga, freedom is not only privilege inherited from our heroes, it is a responsibility entrusted to every Filipino. Awesome! Muli, maligayang ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Dapat pala nakabarong tayo ngayon. Oo. Ang tawag yung nakagano? Pilipin na. Pilipinyan. Ako Pilipinyanin, patadyong. Yes. Nakapagsuot ka na ba nun? Oo naman, sir. Normal yun during flag raising ceremonies kapag sa Si mga Tony, NUP. sigurado. Barong suot na siya ng barong. Yes Ako po. pala pang balak magbarong. Yun, sir. Plano kung may biyak sa likod. Ayun, sir. At kanina nga po, sabay-sabay na ginunita ang pagdiriwang ng ika-128 na araw ng kalayaan sa pamamagitan ng flag raising ceremony na isinagawa dito sa Camp Crame. Gayon din, iba't ibang panig ng mundo kung saan naroon at patuloy na nagbibigay karangalan ang mga Pilipino. So higit pa sa isang flag raising ceremonial flag raising activity, ito ay simbolo ng ating pagkakaisa bilang isang bansa at pag-alala sa mga sakripisyong nagbigay daan sa kalayaang ating tinatamasa ngayon. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang sulok ng daigdig, nananatiling buhay ang diwa ng pagiging Pilipino. Matatag, masipag at may malasakit sa kapwa. Indeed, it is our source of pride to be a Filipino. Sa kabila ng mga hamon, patuloy nating pinapatunayan na ang tunay na lakas ng bansa ay nakasalalay sa pagkakaisa, katatagan at pagmamahal ng bawat Pilipino sa bayan. Nakakapanindig balahibo at tunay ngang nakaka-proud bilang Pinoy. Mabuhay ang Pilipinas, sir. That's Mabuhay. right! Makapanindig balahibo. Para po siya si Gabriela Silang. Yes po.
So, nararamdaman niyo ba yung goosebumps every time we Sir, ngayon nga po. sing our national anthem whenever we won sa mga international competition, yung mga kababayan natin sa mga Olympics, to include yung mga beauty pageants Yun. sa mga Pilipina. Ako lagi ko Maraming kwento si mga- Rodel, during my first time, noong 1998, na kinanta ko yung Lupang Hinirang. Na pagkapasok ko ng pulis, naluha talaga ako niyan. Parang damang-dama ko na yung pagiging Pilipino at paglilingkod sa buhay. Amazing! Ako hindi ko makalimutan yung unang pagkanta ko ng national anthem sa academy. Pagkatapos nun, talagang masaya. Masaya, Mixed masaya talaga. emotion. Yan Masaya. talaga yung mixed emotion talaga. Happy every day. Ayan. Sa loob ng Awesome! academy, pagkatapos ng reception. Ayan. Yun. Okay, at dahil araw ng kalayaan ngayon, simulan na po natin agad ang nag-iisang direktang sumbungan ng bayan. Mga problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan, manali ka lang at lahat ng mga pagsubok ay ating Para sa ating unang sumbong, nako, ito magandang salbo sa pagdiriwang natin ng kalayaan. Palayain natin sa problema ang ating kababayan. Pera na nakalaan sana para sa panganganak ng kanyang anak, hindi na napakinabangan. Matapos makulimbat ng kawatan. Ako, napakawalang konsyensya ng kawatan to. Yan ang suliranin na una nating complainant mula Camarin, Caloocan. Oh, kabayan ko, taga Caloocan ako. Alamin po natin ang detalye mula sa nagrereklamo na nasa kabilang linya, Mr. Jenry Mark Pilapin from Haro, Leyte. Pwede pong magtanong. Hello? On board na ba? Sir Nandyan Jenry, po. Ma'am, Jenry. connected na ba? Good morning. Yun. Good morning po. Sir, Good morning. Sir Jenry, narinig niyo po ba kami? Oh, yes po, sir. Sir, baka pwede niyo po ba kaming bigyan ng mga detalye kung paano nangyari ang insidenteng ito na kayo ay napagnakawan at suspectedly siya ay isang kawatan. Ano po ba ang kwento? Hello po, sir. Good morning po. Yung sa akin po, sir, yung Trulan Bank po yun, sir. Scammers, parang nadali daw ako part of phishing po, sir. Yes po. Attorney Arcilla po, magandang tanghali po. Pakibigyan po kami, sir, ng detalye. Paano po nangyari itong phishing na sinasabi ninyo? May na-receive po ako na message, sir, Trulan Bank. Then, may nakadetect na sa aking account na may nag-login sa aking account. Yes po. Saan nyo po na-receive ito? Email po ba ito? Text message po ba ito? Sir? Through email po, sir. Through email. So, related ito Opo, sa sir. nakaraang sumbong natin din. Through email din naka-receive, no? Landback, ano po yung nakalagay doon sa na-receive ninyo? May nakadetect po, sir, na may nag-login sa account ko. Yun. May naglagay. Na dapat daw i-remove ko yung device. Tapos pag remove ko yung device, sir, naka-face ID ako, sir, ba? Oo po. Tapos may lumabas doon na yung password mo, ano mo yung password. Tapos yung paglagay ko sa password, sir, automatic, sir, yung account ko Ayan na nga. Nag-shutdown na. na-transfer. Na-transfer yung pera. Successfully. Ako, napaka- Oo, sir. Sir, magkano po yung nawala sa ating pera dito, sir? Sir Jenry? Ano, sir, 229,000, sir. Naku, Nakakalungkot limas po ang kanyang Sobra pera sa naman. land. Sobra talaga. Nako. Bangko. Ibig sabihin, attorney, Sir Henry, Ipon ko pa naman yun, sir. Bali, Oo nga po. Kami nagtrabaho po ako as nakakalungkot po yung nangyari sa inyo. Opo. Naraintindihan po namin yung nararamdaman ninyo. so ang laman, sir, ng ATM niya ang nakuha? Nakuha. Or yung Nakuha. mismong laman ng kanyang bank account? Buong bank account mo na yung nakuha dito, no? Pagka, nung na-fish ka, sir, no? Sir Jenry? Nawawala yung medyo mahina yata yung signal ni Sir Jenry, no? Pero if you will remember, the last time, ganyan din yung nangyari dun sa nagreklamo sa ating doktor, no? Opo. And same account from Land Bank of the Philippines. Yan, siguro dapat natin na... Mayroon akong kamag-alak na ganyan. Actually, ang sabi niya sa akin, ang kwento niya nung nabiktima siya, he has received a call or text that
he will be earning a point para sa kanyang account sa bank. Oo. And then, tumawag. Marinig ko daw talaga yung background nung tumatawag na as an office transaction in a bank. Oo. Then second, marinig mo yung pagsasalita daw is talagang knowledgeable about the bank account and its Yes, oo. details. Siyempre, Pati yung ganyan. pagsasalita para talagang call Ganun center. talaga eh. Mga con artist kasi talaga yung mga ito eh. Nung So, nirapit diba? namin ito sa ACG, ang isa sa mga kanilang assumption, these are professionals kasi they previously worked at the call center, possible. They Pwede. previously worked sa mga bank. Kasi mahirap mag-transact sa isang katulad nito Na hindi ka na hindi ka knowledgeable Yes, how oo, the bank yun. works and how a call Mahalaga- center Yeah. communicate with the client. Mahalaga dyan, you know the technical know-how of the thing eh, para makuha mo yung loob ng kausap mo. So more often than not, ganun yung mga ina-hire nila. Mga professionals din ito, yung mga minsan, yung mga nagiging biktima nila, ganyan din eh. And they're being pushed to do things na hindi naman nila gusto din. No? Pero sa nangyari sa kanya, napakalaking amount nung nakuha. 200 plus na gagamitin sana sa 429,000. bayad. Sir, ano yun, attorney? Isang click niya lang, nalimas po talaga yung Yes, laman ng oo. bank account niya. No? Gano'n talaga, grabe talaga ngayon. High-tech na masyado yung pagnanakaw natin, no? Base dun sa kwento niya kanina, attorney, he has received a notification and afterwards na merong magkakaroon ng issue yung kanyang account Yes, oo. and then hinihingi na kailangan niyang palitan yung password. Nung narinig ko sinabi niyang pinalitan niya yung Yun. password, doon na ako talaga, Yun sabi na ko wala na, mahirap ng pag-asa talaga na, Nagpasok siya ng personal kanyang personal Yes. thing. No? Especially yung password natin, hindi pinapaalam dapat yan kung kanino man. So yun talaga yun. Sir Gendry, andyan na pala siya, attorney. Sir Genry. Yes Hello. po, sir. Yes po, sir. Yes Hello po. po, sir. Good morning. Opo. Yes. Gusto ko itanong sa iyo, Bali, what? ilang minuto o ilang oras before they were able, o kung paano nila nakuha lahat yung amount ng bank account mo or sa ATM account mo? Automatic siya, sir. Pag login ko yung password ko, automatic siya na through debit through my account, sir. Bali Okay. na May transfer Na-transfer ka agad. agad. Opo, sir. Attorney, I was once attended a forum Forum. in Senate, Opo. and then they were invited lawyers, even bank representatives. Isa sa nagiging problema rin ng mga bangko ngayon, yung mga fictional account, ng bank account. Yeah. So kahit na i-transfer yung account to a specific account, may mga kababayan din po kasi tayo nagbebenta ng kanilang account. Ibang issue naman yun. Ito Yeah. naman siya, talagang wala talaga siyang kaalam-alam sa nangyari na to, no? Secondly, meron naman yung they applied online to have their bank account. So, ito si Sir Gendry, if the amount was transferred specifically to a specific account, kung itatrack daw niya ng bank, the impossibility to determine kasi fictional yung may-ari ng bank Ganun account. talaga eh. Kaya nga they have their own scheme paano gawin Yep. ito. No, paano nila i-perpetrate ng perfect na hindi mahalata nito nga na may-ari ng account. Nakakalungkot mang isipin, no? Pero sa ito, ganito kasi, iimbestigahan ito ng bangko and titignan nila kung ibabalik nila yung perang nawala sa kanya o hindi. They will see, titignan nila kung nag-exercise ba ng due diligence yung tao bago ito mangyari. At sinabi niya nga kanina na ipinasok niya yung kanyang password at ang kanyang siguro email address ron, kaya nakuha yung kanyang mga pera. I'm just wondering, attorney, how this group of people were able to get the contact number, Yan ang even the details of the owner of the bank. Kasi for me, how did these people were able to know kung sino may mga bank account? O meron din At merong malaking amounts. meron din sila siguro. Meron din tayong ayaw ka naman mag-insinuate, mayroon siguro silang connection doon somehow paano nila nakukuha, no? Kasi nga sindikato tong mga to, hindi naman to nagagawa ng mga ordinary people lang no. This is a syndicated crime, no. Hindi lang magagawa ito ng isang tao. Kaya ako bago ito ginawa, may mga device na ginamit, no. Especially na ngayon lahat ng crime natin ay ginagawa perpetrated online. So we need to be cautious bago tayo pumindot, bago tayo makipag-engage, no? Mahalaga pa rin pumunta na tayo directly sa bangko. No, kung saan, huwag tayong pindot ng pindot, lalo na hindi naman tayo mga high-tech na tao, no? Yep. Dito mga Gen Z, magaling sa pindutan tayo. Pag nagkamali, ayun na ang mangyayari sa atin, sir.
Sir Gendry, how many times po kayo o ilang beses po kayo nakatanggap ng mga kanyang klaseng message via email man or via your cellphone? Isa lang po, sir. Isa lang po, sir. Palang yun na-experience that na kayo ay First time ko hinihingan po ng yan, ganyan. sir. Okay. Opo, sir. Naka-receive po ako. Isa lang. Tapos, bali, sir, hindi pa naman yun within 24 hours na ano yung ano ko, yung account ko. Bali, nagpunta ako agad pagkabukasan doon sa land bank, pinadispute ko. Yes po, anong nangyari? Ano pong sabi sa inyo ng Land Bank regarding what happened? Land bank, sir, na gawin daw nila yung paraan pero sabi nila wala daw assurance na mabalik yung pera. Ang sinasabi ko. Kasi nga, di ba, they will investigate if you exercise due diligence bago ito nangyari. Kaya, yun muna. Under investigation yan. Yup. Nakakalungkot lang, napakalaking pera nung nawala. No? Dapat meron tayong mga advertisement tungkol dyan na Tama madalas po. nang nangyayari to warning the public Yup. sa mga ganitong modus. Actually, ng sa pagpupunta tayo ng bangko, kahit sa mga lending institution, at meron din sa ating mga email and even sa the text messages, they are reminding us yung may mga accounts sa mga respective banks na we should not entertain yung mga Yes, malicious oo. text and even to provide information, personal information of us. Kasama po natin sa linya, Sir Henry, wag po kayong bibitaw. Kasama po natin si Police Corporal Ruth Haka, ang Public Information PNCO ng Regional Anti-Cybercrime Unit 8, dyan po sa Police Regional Office 8. Corporal Ruth, Good morning po, sir. At saka good morning din po sa ating complainant. Yes po. Narinig niyo po yung complaint niya, ma'am. Paano po natin siya mabibigyan ng agarang aksyon at tulong dito sa nangyari? Yes po, sir. So, bali po sa incident na nangyari, mas maigi po siguro, sir, na makausap namin siya ng personal at makuha po namin yung ibang detalye tungkol sa mga nangyari. Pero sa ma-advise po namin sa kanya no, na kailangan natin na mag-apply ng warrant kasi po yung incident sa kanya is violation po. Sa estafa din po papasok yung incident. So, para din po, sir, malaman natin kung sino po yung nakatanggap ng pera or nasaan or sino ang napagpasahan ng pera na nanggaling sa account niya, kailangan po natin, sir, mag-apply ng warrant to disclose computer data para po magkaroon tayo ng authority na manghingi sa bangko kasi meron po tayong data privacy at saka bank secrecy law at hindi natin sila ma-violate, kailangan natin ng warrant to disclose. Yan, at nabanggit na rin po ni complainant na nakapag-file na rin siya ng report ng dispute sa bangko at pwede po nating hintayin ang report ng bangko at nang makita din po natin kung ano po ang internal investigation nila at kung sakali mang meron tayong nakitang ibang bank account na napagpasahan, pwede po natin i-address din yung warrant natin at nang ma-disclose din po ng bangko yung bank account na napagpasahan ng pera. Well said. ako, kompleto detalye. Kompleto pero, detalye. attorney, ano ko lang, Ang dissect ko haba lang ng- dahan. Oo, haba, no? Pero everything Siya talaga is parang- related to this case. parang- Tama yung mga sinasabi niya, no? Parang AI na eh. Oo, starting from the Narinig- warrant to disclose Sir para malaman Henry, muna opo. natin kung ano talaga yung nangyari. As to the case na dapat i-file, tignan natin siyempre yung circumstances underlying this case para malaman natin yung tama natin dapat na i-file. Gusto ko pong i-reiterate yung sinabi ni Police Corporal Haka, ni Ruth. Ruth na lang, Ruth. Yes, Ruth. Napakaganda sa screen ni Ruth. Oo. Parang hindi prepared. Oo. Ganito Thank you, yan. sir. Narinig po niyo yung mga kababayan, kung sakali man may natanggap po kayong text message at sa kasamaang palad, kayo ay na-withdrawan ng account o napagnakawan ng account, diretso agad po sa bangko. Ang sabi po ni Corporal Haka, kailangan po magkaroon ng dispute, makapagpal ka ng dispute sa bank at magkaroon ng internal investigation. Yes. Kasi po hindi naman sa kayo ay pinapahirapan at dapat bigyan agad ng aksyon. Kasi meron ho tayong Data Privacy Act tsaka Bank Secrecy Law. Kailangan po sumunod po tayo sa batas. Kasi kung hindi po natin sinunod ang Bank Secrecy Law at tsaka yung Data Privacy Act, all evidence gathered is illegally gathered, it's admissible in court. Napaka-importante po yun. Kaya susunod po tayo. Ulitin ko po, pupunta po ng bangko, mag-file po ng dispute,
para po magkaroon po ng internal investigation at saka naman hihingi po tayo ang ating kapulisan ng warrants to disclose. Yes, so yung mga magkakaroon account. tayo ng parallel investigation. Yeah. Kasabay ng investigation na ginagawa ng bangko as to what happened. No? Kaya hindi naman po kayo mawawala ng pag-asa kasi nabanggit po ni Police Corporal Ruth na meron po tayong capability to determine and identify the owner of those bank accounts who have received a certain big amount from your account. So hindi naman po tayo, marami pa po tayo pwedeng i-explore. Yes, so, Yeah, kasi from that bank account, meron din yung transaction. Hindi naman po mawi-withdraw yan sa bank the soonest. Meron po tayong GCash, meron po tayong Paymaya, and other. at least merong konting linaw, merong Yeah, pagkakataong hindi ho mahabol tayo pa mawawala natin ng yung pag-asa. Ay, hindi po susuko Yes. si Police Corporal Ruth. Haka na hindi po mabigyan kayo ng hustisya. Ang pinakamahalaga dito, after here, no, makakausapin mo yung ating complainant para magkaroon kayo ng meeting, no? Para kailangan mabilis ang action nito kasi baka mai-transfer yung pera o ma-withdraw na. No? Hindi natin mahabol, no? Maraming salamat sa iyo. Ayun, so, Ruth, opo sir, so bago muna nating bitawan si Police Corporal Ruth, any cyber tips para sa ating mga kasangbahay na nanonood ngayon upang maiwasang mabiktima ng mga ganitong scam? Para po sa lahat ng mga nakikinig, ikinalulugod po namin na parating sa lahat, para din po sa mga estudyante, sa lahat po ng may mga bank accounts na wag po magtitiwala sa lahat ng mga natatanggap through email, text, calls na nagpapanggap na taga-bangko. Kasi po ang mga taga-bank is hindi po sila basta-basta magbibigay ng mga announcement through call, email, lalo pat may mga naka-attach po ng mga links. Isa po itong hint o hint siya na hindi ito dapat nating paniwalaan. Kasi po kung may mga reminder man po or may announcement po ang bangko regarding dyan sa account nila, mas maigi po na pumunta personally doon sa bank kesa i-entertain yung email or yung link na natatanggap nila. Kasi yung link po is hindi natin masisigurado lalo pat kapag wala po tayong masyadong kaalam-alam pagdating sa teknolohiya, pagdating sa mga bagong modus ng mga scammers. Mabilis po tayong maniniwala kasi po yung links na yan is, yung mga templates ng mga links na yan is, aakalain po natin mga totoo. So lahat po ng mga natatanggap natin, huwag po tayo basta-basta maniniwala. Kung meron man tayong pagdududa, nariyan po ang mga bangko, ang mga branches po ng bank sa pwede natin pagtanungan. Kung malayo man po sa kanila ang mga bangko, pwede po tayong tawagan. Nare-reach out po kami sa online. Meron po kaming Facebook account. Meron din po kaming hotline number na pwede nyo pong mapagtanungan in case na nagdududa ho kayo sa lahat ng mga natatanggap. At nagbibigay din po kami ng mga paalala, mga announcement or ang cyber campaign namin through Facebook posting para po maparating sa lahat po ng mga bagong modus ng mga scammers natin at magkaroon po tayo ng knowledge at maiwasan po nating mabiktima. Marami din po tayong mga natatanggap na medyo kaduda-duda sa internet, wag din ho tayo basta-basta maniniwala. Ang importante po ang magkaroon tayo ng kaalaman kung paano natin may iwasan. Basta po may pagdududa, narito po ang Raho 8 para po sumagot sa inyong mga katanungan at o mga pagdududa para po maliwanagan tayong lahat. At lagi po nating tatandaan na lamang po ang may alam. So kapag wala ho tayong alam, libre po ang magtanong sa amin. Maraming salamat po. Remind ko lang po hindi po all the time that ibigay yung password, meron na po silang access. May isa po tayong complainant, isa pa pong professional, isang doktor. Clinic niya lang yung link. All of his account were already extracted and transferred to another. yes. So it doesn't necessarily follow na ibibigay yung password saka may access. Nung last time na nag-host ako dito, clinic lang yung link, all of those bank accounts na open at nakuha lahat yung amount. Okay. Napakatindi nun. Thank By the you. way, maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa at sa Pambansang Pulisya. Kami po ay very affected po dun sa nangyari kay Mr. Genry ng from Halo Leyte pa. We are trying all our best to help you out. Please, wag po kayong mawala ng pag-asa. Andiyan Pro 8.
Raku. Offline, magko-communicate po siya sa inyo to give you all the assistance. At alam din naman natin ang ating bangko will do their best and exhaust all efforts to help you out at to give you justice and even to recover the specific amount na nawala sa inyo. At kasama po kayo sa aming mga panalangin, lalo-lalo po nagdadalang tao po ang inyong misis. Very unfortunate incident po at kasama po kayo sa aming mga panalangin. Maraming salamat din po sa agarang pagtugon sa ating resource person. Siyempre, hindi po siya ready. Oo. Police Corporal Haka. Oo, PIO, Ayan. PIO. Yung ngiti pa lang, pang close-up smile. Talagang, Public Information PNCO ng Regional Anti-Cybercrime Unit 8. pwede natin siyang gawing patroller eh. Sa, Alam mo, Oh, attorney, alam niya na, asset ito susunod. Baka hindi Patroller. bigay sa atin yan. oh. Please provide us your action videos. Hindi na may nagsusuntukan ha. Action videos, ibig sabihin something to that effect that Yeah. would encourage our public and motivate our public to cooperate with our efforts. Siyempre, kilalanin din natin yung pinaka-snap nilang Public Information PNCO. If ever you have developments and updates in the resolution of the case, even in the apprehension of those Yan. culprits, Ipadala sa amin. marami matutuwa niya sa dami ba na nawawala ng pera ngayon. Tama po. Sa hirap ng buhay. Para makita natin paano yung ginawa nilang pagtulong at aksyon dito sa problema. Mabuhay ka, ng Police sa atin. Corporal Ruth Haka. Pagpatuloy mo ang iyong katangi-tanging talento at mala AI na response sa mga query ng Police controller na yan sa susunod. Magaling, magaling. Oo. mga kasambahay. Wala pong magdi-disconnect. Magbabalik po ang sumbong nyo. Aksyon agad. Nagbabalik po ang sumbong ng inyo, aksyon agad. Tuloy-tuloy po tayo sa ating sumbungan. Yun, para sa mga naghanap o nagbabalak na umutang sa online lending apps, makinig at maging mapanuri. Huwag nang hayaang madagdagan pa ang bilang ng mga nabibiktima ng mapaninlang at mapagsamantalang transaksyon. Kaugnay nito, alamin naman natin ang kwento ng susunod nating complainant mula sa Teresa Rizal na nainganyo dahil umano sa maliit na interest rates. Yan po ay si Mr. John Mark Angelo El Padilla from Teresa Rizal. Ayan, magandang tanghali po, Sir John. Connected na po ba si Sir John? Sir John, Magandang umaga po. magandang tanghali po. Welcome po sa programang Sumbong Nyo Aksyon Agad. Sir John, pakibigyan po kami ng konting kwento dito sa nangyari nga pang luloko at pang scam sa inyo. So, good morning po. Yes po. Nangyari po yung kasi punta ng May 5 po. Then may nakita po akong lending company sa Facebook which is meron nga pong 0.4 interest. So, nainganyo po kasi need na need din po namin yung pera. And nag-try po ako. So, that time po, nag-apply po ako sa kanila ng loan worth 50,000 pesos po. So, kinausap ko po yung agent through messenger po. Okay. Then, may pinapilapan po sa akin. So, yung pinapila po sa akin is madali naman po siya. Yung same lang din po sa mga pinapilapan sa ibang loan. Then, after that po is tinransfer po nila ako sa Telegram. Isinend po siya ng link Okay. na ipakausap daw po nila ako sa may financer po nila which is po si Donaldson Ricardo po. Okay, So, Sir John, kulin lang po kita sandali, no, para po sa mga maintindihan po ng ating mga manunood. Balik kayo po yung nangutang online. At nainganyo kayo because yung interest nila is 0.4 lang. Yung tama po ba? Apo. Yung po, 4% interest. Kaya kayo na interest na mag-loan dun sa kanila. Yes po. Yes po, pakituloy po yung kwento ninyo, sir. Sir, yung under po dong financer po is yung company po nila is Major Credit Loans Incorporated po. So, yung transactions po is nangyari po sa Telegram. So, after po mabigay ko po yung mga documents na hiningi po nila, is nag-send po ng another link. So, which is po yung direct po doon sa another group na kasama po is 4 po na borrower. Kasama din po ako doon. Then, yung mismong financer po. So, na-transfer So, kayo sa isang group chat. Ganun po. Opo. Yes po. Ano po siya? Yes po. Sa Telegram po. Yes po. 4 po kami doon na borrower doon. Kasama po yung financer. Then, after po nun, pinaliwanag niya po, ay chinek po lang namin kung may kasi nag-reply din po yung mga ibang kasama. Then, chinecheck po nila kung
register sa SEC. So, sinend po nila yung registration number nila. Then, chinek ko rin po doon sa may SEC na website is meron naman po talaga. Yes. So, doon pa lang po na nakapanti po ako na siguro totoo po. Then, nag-send naman po sila ng license po nila doon sa Makati rin po. Yes po. Naka-display sa may So ano po Makati. yung nangyari after here? Pagkatapos po, ano po nangyari? Nag-send po sila na which is kailangan daw po mag-deposit po ng 10% Mhm. sa halaga po ng ilolon po namin. So, yung sa akin po, 50%. So bago Dito kanila po pautangin, magsisend ka muna ng pera sa kanila. Opo, ng Okay. 10% po. Baka kaibang pautang ito. Ikaw muna yung magbibigay ng pera bago ka Ikaw nga yung pautangin, utang eh. no? Doon pa lang red flag na yun, sir, dapat, di ba? Oo. Alam ba, Tino, utang ka sa akin, bigyan mo muna ako 1,000. Oo, bigyan kita ng 10,000. Bigyan kita ng gano'n. Parang gano'n po yung nangyari sa inyo. So, pagkatapos yung magpadala ng pera, ano pong nangyari? Noong time po kasi na yun, nagkamali po ako na withdraw. Ang dapat kong i-withdraw is 55,000 kasama po yung na-idon ko po na 10% na which is 5,000 po. Mm. Then nagkamali po ako. Ang ginawa po nila is need ko pa raw po deposit po ulit ng 11K para mag-send po ng another OTP. 11K. So, Kasi- nagpadala kayo ng 5,000, tapos 11,000 naman para makuha niyo yung 55,000 na hiniram ninyo. So, ang laki na ng Opo, deduction. sa OTP. No. So, ano pong Yeah. nangyari Kasi after po- that? Nakuha niyo po ba yung pera? Hindi po sir kasi Naku. noong time po na yon need po na may nakalagay po na remark. Sinend ko naman po sa my Gcash. So pag Gcash naman po kasi is pwede pong makuha or send po ulit sa akin then ulitin ko na lang po yung process. Pero ayaw po nilang gawin yon. Kailangan ko para po ulit mag-send ng another 11K Naku. para sa new OTP. So yun po nung pangalawang nakakalungkot. yung nabigay ko na po yung doon ko na po inano na hindi ko na po bibigay yung another 11,000 para ano po yung ganun. So all in all, ang nakuha Mahirap. sa iyo, magkano? 16,000 po sir. Mm-mm. Makakabili na ako ng bagong cellphone. No? Oo. Thank you po, no? Salamat po sa kwento ninyo. Yun yung sinasabi ko, no? Minsan, nabibiktima yung mga mamamayan natin, no? Yung publiko, kasi akala nila yung having a license alone, okay na yun. So, yung naging ano niya, kaya siya nagtiwala. Chinek niya, may lisensya ito from SEC. Sabi ko nga nung nakaraan, not because meron kang license, meron kang authority to do this. Iba yung lisensya, iba yung authority na mag-operate ng mga bagay na ganyan na pagpapautang. Alam mo, Tony, isa lang bagay na gusto ko may payo sa ating mga kababayan. Pag perang pinag-uusapan, maging mitikuloso po Yes, tayo. so we need to be cautious all the time. Oh. At pag hinihingi ang personal information natin at nang hindi natin kilalang tao, kahit in physical or even in, lalo especially online, Yes po. wag na wag ho tayo magre-react. Kasi lalo na ngayon, baka AI lang yung kausap mo. Noon, ang hindi mo narinig alam. nating reklamo ng mga 90s is na-snatch, na-hold up, Sa labas po. natutukan. This time, sophisticated na ang mga kawatan. Yes po. At kaugnay po ng reklamong ito, nasa kabilang linya si Police Major Eric Casabal, Team Leader, Rizal Provincial Cyber Response Team. Sir Eric, magandang tanghali po. Good afternoon po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Yes po, narinig niyo naman po yung ating sumbong, nagreklamo ng ating complainant. Sir, paano natin siya mabibigyan ng agarang aksyon sa nangyari sa kanya? Sa ating pong complainant, maaari po sana na siya ay dumulog dito po sa aming opisina sa Taytay Rizal. So si Sir po is naging biktima po siya ng online lending scam o tinatawag nating OLA scam. So Olas. pasok po ito sa online estafa. So hindi lang po nabanggit ni Sir pero ang alam ko pinuntahan din po ni Sir yung location na sinasabi noong address po nitong company and nung pinuntahan niya is wala po ito. Bogus. So isa lang po ang ano niyan, maaari po na ginamit lamang po nitong ating mga scammer yung pangalan nitong registered company. Mhm. And gumawa pa po sila ng GC para siguro makuha po ang loob ni Sir. Yes, oh. Kasi maaari po, most likely yung apat po nakasama doon Sa sa GC, mga kasabwat din niya GC, yun. Sa mga accomplice Yes, din yes. po oh. nung ating scammer o kasabwat. Kasi
doon pa lang po sa GC pinapakita nila na nakakuha sila ng pera o di naman kaya yun nga po natanggap nila yung kanilang loan and sila po mismo ang parang kumukuha na ng loob nitong ating victim. So ang una po nating gagawin lang diyan is syempre po kung ano po yung pinasahan ni sir ng pera, kung GCash man ito po ay isa-subject po natin for warrant to disclose computer data. So, kakailanganin po lamang natin ng personal appearance ni Sir para po maibigay lahat po ng ating mga requirements para po tayo ay makapag-apply. Yun. So, yun lang po, Sir. Ako, si Major Eric, thank you very much sa response mo. Basically, nakita nyo yung gano'ng ka-tedious. Napakadali po nilang kunin ang amount sa atin. We are very much accessible and very lenient in giving our personal data, even a big amount. Pero tignan nyo naman po sa pagpapile ng kaso, when we require documents and even orders from the court, it's very tedious. Pag sinabi pong tedious, masalimuot po. Because we have to be very careful po dun sa ating procedure na para lahat ng ating mga undertaking, mga proseso na ginagawa sa pag-iimbestiga at pagpapile ng kaso ay naaayon sa batas. Yes. Kaya kay Sir, kay sa ating complainant, Sir John, sa anong pagkakataon po, paano po ba kayo na-communicate? Friends ba po ba kayo sa Facebook? Paano po ba kayo naging interesado? Nagtataka lang po ako, paano niya nalaman na may ganun kayong kalaking amount na kaya niyo magbigay? Sa Facebook? Sige, go ahead. Yung po sir, nakita ko lang po siya sa Facebook na yun nga po. Then yung pinang-deposit ko po is nangutang pa po muna ako. Then naisangla ko rin po yung aking ATM para nakapag-down po yung ganun. nakalungkot, no? Meron din mga tumatanggap niya nowadays, no? Pero makikita natin, no? Para sa mga kasambahay natin, tignan natin yan, no? Isipin mo, ikaw yung nangihiram ng pera, ikaw pa yung nakunan ng pera, no? At nakikita natin yung modus nila, dun mismo sa GC na ginawa na yan, lahat ng kasama dun. Mga kasabwat itong bogus na lending company na to. Hindi kaya pag sa kabilang buhay, di ba, tapos na yung dumating na si Lord, puro mga scammer sama-sama. Scammer. Napakadaming scammer, no? So nagpapasalamat tayo sa ating resource person. Sana rin, attorney, digital din yung pagkalulog nila sa kung gaano kabilis yung kawalangyaan nila, ganun din kabilis yung kanila. Ang daming napapahamak, naapektuhan. Pinaghirapan mo ng ilang taon, kukunin lang sa'yo ng isang click. Yes, Sir Kasabal, maaari mo ba kaming bigyan ng tips para mabigyan naman natin ng paalala yung ating mga kasambahay na hindi sila mabiktima ng mga ganitong klaseng scam? Yes sir, gawin na rin po nating example yung nangyari kay sir kasi ito pong nangyari kay sir isa lamang po ito sa mga modus. So maaari din po kayong mabiktima, malalaman nyo po na isang bogus po ang isang company kung kayo po ay hihingian na ng mga contact numbers ng inyong mga cellphones. So yan po, red flag na po yan kasi yan po ay pinagbabawal sa ating data privacy. And kung kayo po ay nangungutang, isipin po natin bakit po tayo ang magbibigay ng pera kung tayo naman po ang nangungutang. Red flag din po yan. Yes. Tama. Ayun. Nakita mo yun, attorney? Yes, ikaw na nangungutang, ikaw pa ngayon ang nakunan ng pera. Parang ikaw yung nagpautang in the end. Anyway, maraming salamat po, sir, sa pagtitiwala sa ating programa. Sir John Mark Angelo ng Teresa Rizal. Maraming salamat din po sa ating resource person na si Police Major Eric Kasabal, ang team leader ng Rizal Provincial Cyber Response Team. Mabuhay po kayo dyan. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat din po, sir. Yes, sir. Major Kasabal, we also requesting your updates para i-publish natin so that to remind the public on the matter, how you were able to capture or apprehend or even identify those culprits responsible for this act or this commission ng crime. Yes. Maraming salamat, Major Kasabal. Yes, sir. We'll comply po, sir. Thank you.
Okay, tuloy-tuloy tayo. Meron Yes pa po. tayong reklamo. Okay. Sa kabila ng kanilang kasunduan, hindi umano naibigay ang naitakdang sustento para sa kanilang anak. Isang usaping nais ng mabigyang linaw ng susunod nating complainant mula sa Barangay Commonwealth, Quezon City, na makakausap natin ngayon sa kabilang linya. Tatago natin sa pangalang Ma'am Melinda ng Barangay Commonwealth, Quezon City. Ma'am, good afternoon po. Nandiyan po ba kayo sa kabilang line? Medyo nawawala yata ang linya. Yes po, nawawala yata Ano si yung ma'am. team? no? Attorney, di ba, non-support, di ba, basically, meron na siya agad violation sa VAUSI. Oo, ang non-support under BAUSI, ano yan, economic and psychological violence yan. However, kung hindi sila kasal, for example, they are just living in, Wala naman kasi yung support natin kasi this is not only criminal, this is also civil. No? Sa support kasi under our family code, Article 194 ng family code natin. No? Support, 194, tandaan natin. 194, no? Ito po ay yung ating indispensable sustenance ng isang tao, which includes clothing, dwelling, transportation, medical assistance, no? Yan po yung cover ng support under our family code. Wala pong kinalaman dyan yung edad. Only even after 18 years old, kung kailangan mo pa rin ng suporta, ay dapat ka pa rin bigyan ng iyong magulang, no? This is not an option under the law. This is an obligation. Actually, yung non-support, for example, may anak ka sa kanya, di ba? Yes po. Regardless kung ikaw ay nasa government or not, Yes. yung anak lang ba ang dapat makatanggap ng suporta kasi living in lang kayo? Yes po. Yung support kasi, dun yan sa, normally sa offspring ng relasyon mo sa anak, no? Kasi kung yung legitimate ka or illegitimate, this is not an issue. Kasi nga yan ay klinaro na ng ating family code, no? Kahit na illegitimate ka or legitimate ka, you are entitled for support under the law. Pero kasi yun sa spouse, iba kasi yun. Kailangan you are legally married para makakuha ka ng suporta sa iyong asawa. Okay. Po. Ayan, nasa linya na si Ma'am. Melinda. Magandang hapon po, Ma'am Melinda. Yes po, magandang hapon. Welcome po sa programa namin. Pwede po kami pakibigyan ng konting kwento dito sa inyong reklamo, ma'am. Sir, bali po kasi yung 2023, may reklamo na rin po ako dito sa barangay kung saan po siya naka-resident. Tapos, yung usapan po namin sa barangay, sir, na natupad naman po yun hanggang 2024 ng December. Then, pagkarating po ng 2025, nanguhulihig na po yun, hindi na po siya nakapagbigay. Then, nung last nitong March 26, nagparamdam po, nagbigay naman po siya. Kaso nga po, sir, parang sa pilitan pa po kasi yung pagbibigay niya ng sustento para sa mga anak ko. Ma'am Melinda, ma'am, ano po ang hanap buhay or trabaho ng itong inyong dating kinakasama o asawa? Hindi ko na po kasi alam, sir, kung anong basta sa kanya. Bali, ang may contact lang po, yung mismong tatay. Mismong tatay. Ilan po ang anak niyo sa kaniya, ma'am? Kayo po ba yung nagsama? Ilan taon po kayo nagsama? Bali, 7 years po, sir. Bali, dalawang anak po namin. 7 years kayong nagsama, hindi kayo legally married, common law relationship po ba ito or nagpakasal kayo? Hindi po kami kasal, sir. Bali, nag-live lang po kaming dalawa. For 7 years, tapos nagkaroon yan yung pagsasama ng dalawang anak. So, ito naman palang pinag-usapan nyo sa barangay ay na nagkaroon naman, tumupad naman siya for quite a while, no? So, 2023, 2024, tapos 2025 na hinto. Opo, sir. Tapos itong March, nakapagbigay po siya sa akin. Pero parang sa pilitan po yun, sir, kasi kung sino-sino na po kasi yung sinontak ko para malaman niya po yung mga bawat message ko sa kanya. Kaya lang po siya sa akin nag-contact, nagparamdam. Kasi natakot po siya sa akin noon kasi nung dinala ko po ulit sa barangay, nagreklamo po ako. Ang kaso lang po, nire-refer po ako sa BAUSI. Okay po. Mahalaga po kasi na malaman natin kung ano yung trabaho ng inyong asawa. Kasi kahit na sinabi ko kanina na support is not an option but an obligation, siyempre kailangan din natin makita kung itong talalaki ay capable of giving support. Kung meron siyang trabaho.
Kasi kung mga sa panahon ito, wala siyang trabaho, miski pilitin natin siyang magbigay ng suporta, wala rin siyang maibibigay. So dapat malaman natin, ano ba yung kalagayan niya ngayong mga panahong ito? Sabay may pagkukunan ng pera para magbigay ng suporta. But then again, karapatan nyo pa din po yan under our law na mag-file kayo ng case for BAUSI or economic violence and psychological violence under sa batas natin. No? Tanong ko lang, attorney, kay Ma'am Melinda. Ma'am Melinda, nasa ano po ba kayo? Linya pa po. Ano po ba ang kanyang trabaho nung kayo po ay nagsasama pa? Sa ano po siya, sir, sa parang restaurant po sa Mr. Kebab po siya dati. Ngayon, natanggal po kasi siya dun sa pinagtatrabahuan niya dahil pala absent po, dahil dun sa naging babae niya. Ganun po. So nawalan po siya ng trabaho ngayon. So siguro dapat natin alamin, no? Para sa akin po, no, total mga bata yung pinag-uusapan natin, gaya ng sinabi ko noong nakaraan, kapag bata, best interest of the child yan, suporta. Baka naman pwedeng pag-usapan natin ulit bago tayo mag-file ng kakulang complaint o reklamo sa inyong dating kinakasama, ma'am. No? Pero kaugnay nito, ng reklamo ninyo, meron tayong resource person from yun, makakausap natin sa kabilang linya si Police Corporal Eunice Rolio, ang Duty Desk Women's Investigator ng Batasan Station 6 ng QCPD. Ma'am Eunice, magandang hapon po. Magandang araw po sa ating lahat, sir, sa Batasan Police Station 6 po ito sa Women's Desk po, sir. Yes, ma'am. Narinig niyo po yung ating complainant ni si Ma'am Melinda, ma'am. Paano po natin siya mabibigyan ng agarang aksyon at tulong sa problemang ito? Para po sa complainant po ni Ma'am Melinda, maaari po siyang tumungo dito po sa aming tanggapan sa Batasan Police Station 6 po para po mabigyan namin siya ng kaukulang assistance para po ma-file yung kaso kung balak niya pong kasuhan ang kanyang dating kinakasama at ama ng kanyang mga anak po. Okay. May tanong lang ako kay Ma'am, kay Corporal Rolio. Sa mga ganitong instances, di ba, mayroon tayong non-support. May mga private complainant ba tayo na bukod sa wala sila sa PNP service o wala sa government service, may mga regular complainant ba tayo o dissimilar complainant na non-support? Meron naman po, sir. Kadalasan po, ang nangyayari po, una, inire-refer muna ulit namin sa barangay kung sakali po magkaroon pa po ng another pag-uusap po. And then kung talagang hindi na po sila mabigyan ng suporta ng asawa niya o dati niyang kinakasama, doon na po namin tinutulungan or ina-assist para makapaghain ng kaso sa korte. Under po ng RA 9262, maaari niya pong kasuhan ang dati niya pong kinakasama sa hindi po pagbibigay ng sustento sa mga anak. Yes, no. Pero for the spirit of fairness, siguro bago natin siya filean ng case or complaint, no, pagharapin muna natin sila, pag-usap muna sila dyan sa inyong police station, no. Tanungin natin bakit hindi siya nagbibigay ng support kasi I understand tumusunod naman siya sa pinag-usapan nila sa barangay tapos all of a sudden hindi nakapagbigay. Baka nagkaroon din ito ng problema financially kaya hindi makapagbigay, no. Bigyan din natin ng chance itong kabilang panig na ipaliwanag yung kanyang sarili bago natin ireklamo sa korte. No? Attorney, may tanong lang ako para rin sa kaalaman ng lahat. Yung halimbawa, 12 months or 1 year, you're not able to send money. And then may mga serious expenses, tuition, personal needs yung mga bata, isa o dalawang bata o tatlo. Kino-compute ba yan kung sakaling magkaroon siya ng trabaho para parang reimbursement for the previous year na natanggap niya, na gastos? Actually, laging tinitignan natin dyan yung capability ng magbibigay ng support. Kung paano mo i-compute yun kung hindi niya naman kayang ibigay. Kung capable siya of doing so, para sa akin yan, dapat mong ibigay yan dahil karapatan ng bata yan. Hindi na natin dapat ito pinagtatalunan. No? Parang bangko ba? Pagka hindi ka nakapagbayad ng loan mo, compounding siya. Ganon din ba yan? Hindi naman ganon ang itinakda ng batas. Okay. Kasi pinibigyan ng batas ng tawag nito ikaw personally. Na kung ano yung naaayon sa kalooban mo at naaayon sa meron ka, yun ang ibigay mo. Di ba? Kasama kasi diyan yung kaninang mga diniscuss ko, dwelling, clothing, medical assistance, education, and transportation. So kung nakikita mo ito yung nararapat, ito yung ibigay mo. Pero at the end of the day, sino po ba ang nagsasuffer dito? Yung bata. Yung mga anak. Yes. Yeah, Minsan baka makuha natin sa magandang pag-uusap no?
Baka hindi na Napakahirap nagkakapag-usap. At maaaring kung mag-uusap, mas mabibigyan natin kung makapagbigay ng konti kasi ito lang muna yung kaya. Tapos sa susunod, pag meron ng, o nasabi niya nga, natanggal sa trabaho, hindi nga natin alam kung may trabaho siya ngayon. No? So mahalaga, makapag-usap sila para masettle. Masettle na nakaupo yung problema nila. Mahirap maging single mom, lalo magpapalaki ng bata, 2 o 3 bata. Lalo sa panahon ngayon, ang mahal ng tuition, ang mahal ng lahat ng bilihin, baon ng bata, gamit, uniform, madaming kailangan. Sa ano yan, attorney? Sa financial and logistical support para sa Yes. pagpapalaki. Pero yung emotional status na walang father figure, Mahirap lalo. somebody for you to rely on in times of emergency, yung lambing ng tatay at Yes. nanay. Tsaka actually, para malaman natin, hindi lang naman criminal tayo pwedeng sumingin, civil talaga yan. No? Pwede tayo mag-petition for support. No? Yep, basically, lagi po natin titignan ng karapatan at yung syempre yung welfare ng bata. Correct. At kay Ma'am Melinda, we are very sad to hear what is your complaint right now. Pero bilang yung tatay na hinahanap ninyo, hindi rin po magdadalawang isip sa tingin ko, tutulungan niya dahil Yes, dugot laman niya yun eh. Yan, may Anak nila pagmamahal yan. yan eh. May pagmamahal. Sabi nga nila, hindi tayo pwedeng mamili kung sino ang magulang natin. Yes, Pero yes. pwedeng pumili ng kung sino makakasama natin sa buhay. Ako So, responsible parenthood is very important. Before we start a family, we have to choose wisely kung kanino tayo makikisama kasi ang mga batang isisilang, hindi naman po sila makakapagpili ng magulang na gusto nila. Yes po. So, with that, maraming salamat po sa ating resource person na si Police Corporal Eunice Rollo ng Duty Desk Officer Investigator ng Batasan Police Station 6 ng QTPD. Mabuhay po kayo dyan at maraming salamat po sa pagtugon sa programa. Pakialalayan lang po si Ma'am Melinda, Police Corporal Rollo. So, as possible, offline po, Ma'am Melinda, magko-communicate po sila sa inyo Yes. to settle the issue. Not necessarily to settle, to help you out. Kasi mahirap magsalita na you have to settle ang issue in pagka-violation of the law na yan. Yes, In terms of VAUSI and women's rights. Bibigyan po nila kayo ng assistance how to help you out para mabigyan po kayo ng tugon sa lahat ng bagay ng pangangailangan ng mga bata. Okay. Maraming po salamat sa inyong pagtitiwala, Ma'am Melinda, sa amin. At nandito po ang kapulisan, ang programa ng Sumbong Niyo Aksyon Agad. Hindi ho namin kayo papabayaan. Sa ngalan po sa kinabukasan ng inyong mga anak. Maraming salamat. Thank you po. Ulitin din natin, huwag kalimutan ng action photos and action videos. Oh, yes. Yan po, how, Mahalaga yan, mahalaga. kung nagkaroon po ng video na they were able to reconcile, Magandang maipakita sa mga nagkabalikan, Yes, oo. lalagyan natin Yung ng... naging pag-uusap nila. Baka kulang pwede lang akong pala. kumanta. Baka kulang lang pinapakita talaga yung sa video. pag-uusap. At makuha sa magandang usapan yan. Umupo, di ba? Marikindle nila yung kanilang Yeah. nararamdaman, maari pa. Hindi Yung natin init ng kanilang pagmamahal. Yes. Kung sakaling magbalik after 7 years. Oh. Yan ang tawag doon, kanta, muli. Muling Oo. ibalik. Baka love is lovelier the second time around. Hindi natin alam. Yun lang hindi natin. hindi lang natin alam. Baka lang naman. Si attorney parang na-inlove na ng ganun. Mga kasangbahay, wala pong magdi-disconnect at magbabalik po ang Sumbong Niyo Aksyon Agad. Nagbabalik po ang inyong paboritong programa, ang Sumbong Niyo Aksyon Agad. Okay, narito naman po ang ilan sa ating mga usapin. Ang kaalaman ang unang hakbang tungo sa mas malusog na pangangatawan. Kasama mo kami sa bawat hakbang. Health at your service. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako po si Police Brigadier General Portia Banyaga Manalad, Director ng PNP Health Service. At ito ang programang gagabay sa inyo tungo sa mas malusog na pamumuhay, Health at your service. Sa ating nakaraang episode, tinalakay natin ang hypertension o high blood pressure at high cholesterol bilang ilan sa mga pangunahing silent threats sa kalusugan ng ating mga kababayan at gayon din sa ating hanay. Ating natutunan na ang mga kondisyong ito ay maaaring maugnay sa hindi tamang pagkain at kakulangan ng ehersisyo na kung mapapabayaan ay maaaring mahumantong sa seryosong sakit sa puso at iba pang komplikasyon. Kaugnay nito, ngayong araw
ay pagtutuunan natin ng pansin ang isa sa pinakmahalagang susi sa pag-iwas sa mga sakit na ito, ang wastong nutrisyon at tamang pagkain para sa mas malusog na pangangatawan. Kasama natin ngayon ang ating panauhin mula sa PNP Health Service upang magbigay ng mas malinaw at mas malalim na kaalaman tungkol dito. Narito po si Police Lieutenant Charmaine Oliva, nutritionist, dietitian, officer ng PNP Health Service. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako po si Police Lieutenant Charmaine Oliva, nutritionist dietitian ng PNP Health Service. Ang ating pong tatalakayin sa segment na ito ay tungkol sa nutrition. Ngayon po, pag-uusapan natin ang mga guidelines sa tamang pagkain para sa mga Pilipino gamit ang konsepto ng Pinggang Pinoy na mula sa Food and Nutrition Research Institute, Department of Science and Technology. Ito po ay simpleng gabay para masigurong balanse, sapat at masustansya ang ating pagkain araw-araw. Ang healthy life ay hindi lamang kawalan ng sakit. Sa aking experience at patuloy na pag-aaral sa larangan ng nutrisyon, mas nauunawaan ko ang holistic na kahulugan ng healthy life. Ang isang tao ay may balanseng haligi ng kalusugan. Ito ay ang mga sumusunod: nutrisyon, physical activity, mental health, sleep and relaxation, at relationship. Una po ay ang proper nutrition. Dahil ang pagkain ang nagbibigay ng enerhiya at nutrients na kinakailangan ng ating katawan. Pangalawa ay regular na physical activity. Mahalaga ito para mapanatiling malakas ang katawan, maayos ang circulation. Pangatlo ay maayos na mental health dahil nakakaapekto ito sa ating pag-iisip, emosyon at kakayahang mag-manage ng stress. Pang-apat ay sapat na tulog at pahinga. Dahil dito, nakakapag-recover at nakakapag-repair ang katawan at isip. At panghuli ay maayos na relasyon sa pamilya, komunidad at support system. Dahil malaking bahagi ng kalusugan ang pagkakaroon ng emotional at social support. Kapag balanced ang mga aspetong ito, mas bumababa ang risk ng pagkakasakit at mas naaabot ng isang tao ang kanyang highest level of well-being. Hindi lamang physically, kundi pati mentally, emotionally, at socially. Isa sa madalas na napapabayaan ng mga pulis ay proper nutrition. Sa aking nutrition counseling experience sa mga police personnel, isa sa mga nakikita kong problema ay ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa tamang pagkain base sa kanilang pangangailangan at health status. Dahil demanding ang trabaho ng ating mga kapulisan, may shifting schedules at puyat, madalas nauuna ang convenience kesa balanced meals. Minsan, nakakakain lang kung kailan may oras o kaya umaasa sa fast food, instant food, kape at matatamis na inumin para may energy. Ang problema, kapag hindi sapat o balance ang nutrition, naaapektuhan hindi lang ang timbang, kundi pati energy, focus at overall performance sa duty. Kaya mahalagang maintindihan na ang tamang nutrisyon ay hindi one size fits all, kundi dapat naaayon din sa pangangailangan at lifestyle ng bawat isa. Malaki po ang epekto ng duty schedule, puyat, shifting at long hours duty sa ating kalusugan. Kapag kulang o hindi regular ang tulog, naaapektuhan ang natural body clock. Dahil dito, maaaring makaranas ng madaling pagkapagod, hirap mag-concentrate, mood changes at mas mataas na cravings sa matatamis at high-calorie food. Kapag tuloy-tuloy, tumataas din ang risk ng obesity, hypertension, diabetes at iba pang chronic diseases. Bukod sa physical health, naaapektuhan din ang mental at emotional well-being dahil mas mataas ang stress at mas mababa ang recovery ng katawan. Kaya mahalaga talaga na kahit demanding ang trabaho, may conscious effort pa rin sa tamang pagkain, sapat na hydration, pahinga at pag-manage ng stress. Posible pa rin mapanatili ang healthy lifestyle sa pamamagitan ng maliit pero consistent na healthy habits. Hindi naman kailangan biglaan o perpekto agad. Maaaring magsimula sa simpleng paraan tulad ng hindi pag-skip ng meals, pag-inom ng sapat na tubig, pagpili ng mas balanced na pagkain at pagsingit ng kahit simpleng physical activity kapag may oras.
Mahalaga rin ang tamang pahinga at stress management dahil konektado ang physical at mental health. Sa huli, ang healthy lifestyle ay hindi tungkol sa pagiging perfect, kundi sa pagiging consistent sa mas mabuting choices araw-araw. Mahalaga ang nutrition dahil ang pagkain ang pangunahing fuel ng ating katawan. Dito natin kinukuha ang enerhiya at nutrients na kailangan para gumana ng maayos ang ating organs, muscles at immune system. Kapag tama at balanced ang nutrition, mas maayos ang energy, focus, performance at mas mababa ang risk ng sakit. Mahalaga rin tandaan na ang nutrisyon ay hindi lang tungkol sa pagpapapayat. Ito ay tungkol sa pagpaprovide sa katawan ng tamang sustansya para maabot natin ang optimal health at mas magandang kalidad ng buhay. Ang balanced meal para sa isang working adult ay dapat may tamang kombinasyon ng carbohydrates, protein, healthy fats, gulay at prutas. Halimbawa, kalahati ng plato ay gulay at prutas. 1/4 ng plato ay rice o ibang source ng carbohydrates para sa energy. At ang isa pang 1/4 naman ay protein tulad ng isda, manok, itlog o lean meat para sa lakas at muscle repair. Mahalaga rin ang sapat na tubig at tamang porsyon ng pagkain. Para sa ating mga kapulisan at mga kasangbahay, hindi naman kailangang mahal o fancy ang pagkain. Ang importante ay regular, balanced at may sapat na sustansya para may energy at lakas sa araw-araw na trabaho. Ang Pinggang Pinoy ay nahahati sa 3 pangunahing food groups. Ito ay ang Go, Grow at Glow Foods. Ang unang grupo ay Go Foods. Ito ay ang mga pagkaing nagbibigay ng enerhiya sa ating katawan. Dito kabilang ang kanin, tinapay, oats, mais, kamote, pasta at noodles. Mas mainam po na piliin natin ang complex carbohydrates tulad ng brown rice, whole wheat bread, oats at kamote dahil mas mataas ito sa fiber na nakakatulong sa digestion at blood sugar control. Ayon sa Philippine Dietary Reference Intake o PDRI, malaking parte ng enerhiya na nakukuha natin mula sa lahat ng ating kinakain at iniinom sa isang araw ay dapat manggaling sa carbohydrates, lalo na sa mga complex carbohydrates na mataas sa fiber. Napakahalaga po ng fiber para sa ating digestive health at para makontrol ang cholesterol at blood sugar na makakuha po natin mula sa gulay, prutas, whole grains at mga legumes. Ang recommended fiber intake kada araw ay 20 to 25 grams para sa mga healthy adults. Inirekomenda po na limitahan ang pagkonsumo ng mga pagkain at inumin na mataas sa added sugars o mga asukal na idinadagdag sa pagkain at inumin na mas mababa sa 10% ng kabuuang enerhiya mula sa pagkain o inumin upang makatulong sa pag-iwas sa obesity, diabetes at iba pang mga chronic diseases. Kabilang sa mga ito ang soft drinks, milk tea, candies, cakes at pastries at matatamis na processed drinks. Mas mainam po na piliin ang natural na sources ng tamis gaya ng prutas kaysa sa mga pagkaing matataas sa added sugars. Ang grow foods naman po ay ang mga pagkaing tumutulong sa paglaki at repair ng muscle at body tissues. Kabilang dito ang isda, manok, lean meat, itlog, gatas, beans at tokwa. Karamihan po sa proteinang nagmumula sa hayop ay tinatawag na high biological value protein. Ibig sabihin ay kompleto ito sa nutrients na kailangan ng katawan para sa muscle repair, paglaki at iba pang body functions. Mahalaga po ang protein ngunit hindi kailangang sobra-sobra. Ayon sa PDRI, humigit kumulang 10 to 15% ng ating kinakain araw-araw ay maaaring manggaling sa protein. Mas piliin po natin ang isda kaysa sa processed meats, lean meat kaysa sa matatabang bahagi ng karne, grilled, steamed o boiled kaysa naman fried. At dagdagan din natin ng mga plant-based sources gaya ng beans, munggo, tokwa at iba pang legumes. Sa paraang ito, nakakakuha tayo ng sapat na protina habang naiiwasan ang sobrang unhealthy fat sa ating pagkain. Ngayon naman po ay magbibigay ako ng isang simpleng demonstration kung paano bumuo ng isang healthy and balanced meals habang sinusundan ang guide na Pinggang Pinoy.
Bilang halimbawa, sa demonstration na ito, gagamit tayo ng isang plato na may sukat na 9 inches. Sa Pinggang Pinoy, ang kalahati ng plato ay manggagaling sa mga glow foods katulad ng vegetables. So meron ako ditong example, mixed vegetables. Ilagay natin siya sa isang parte ng plato. Another part ng glow food ay ang mga prutas. So, lalagay ko muna siya dito sa tabi. Another 1/4 ng plato ay magmumula sa grow foods o mga protina katulad ng manok, isda at karne. So, ang example natin dito ay giniling na manok. At panghuli ay ang mga go food. Ito naman ay ilalagay natin sa isang 1/4 ng plato. Ang example nito ay kanin. O pwede rin namang tinapay, pasta, noodles. So meron ako ditong white rice. Ilagay natin siya sa isa pang 1/4 ng plato. Ang plato na buo natin ay isang magandang halimbawa ng healthy and balanced meal dahil taglay nito ang kombinasyon ng mga nutrisyon na magbibigay lakas sa ating katawan. Ina-apply din nito ang moderation, balance, and variety. Hindi naman kailangan ng sobrang restrictive na diet. Ang mas importante ay consistent at sustainable na healthy eating habits araw-araw. Hindi naman kailangan na perfect agad lahat. Ang goal ay magkaroon ng realistic at sustainable na healthy routine na kayang gawin araw-araw. Maraming salamat, Police Lieutenant Oliva, Nutritionist Dietitian Officer ng PNP Health Service, sa napakahalagang kaalaman na inyong ibinahagi. Sa ating naging talakayan, ating natutunan ng wastong nutrisyon at balansing pagkain ay mahalaga upang mapanatiling malusog ang ating katawan at maiwasan ang mga sakit tulad ng hypertension at high cholesterol. Malaking tulong ito upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo at malusog na puso. Sa susunod na episode ng Health at Your Service, wala ka bang disiplina sa pagkain, walang oras mag-exercise o hindi napapakonsulta sa tamang oras? Naku, delikado po yan mga kasambahay sapagkat maaari itong humantong sa seryosong kondisyon. Kaya sa ating susunod na talakayan, bibigyan diin ng guest medical doctor mula sa ating partner institution, ang Healthway FEU NRMF Medical Center, ang mga warning signs ng heart attack at stroke at kung paano natin ito agad matutukoy upang makapagsagawa ng maagarang aksyon na maaaring magligtas ng buhay. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan ng ating Chief, Philippine National Police, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., ako po si Police Brigadier General Portia B. Manalad, sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa lakas ng bayan, kalusugan ay ating kaagapay, narito kaming handang umalalay. Ito ang inyong Health at Your Service. So, isang magandang balita po para sa Philippine National Police. Kabilang si PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. sa mga nangungunang opisyal ng pamahalaan sa pinakahuling nationwide Boses ng Bayan Index of Governance Survey na isinagawa ng RPMD Foundation Inc. Batay sa resulta ng survey na isinagawa noong April 1 hanggang 8, 2026, sa 5,000 respondents mula sa iba't ibang panig ng bansa, nakapagtala si Police General Nartates ng 78.8% Index of Governance Source, kalakip ang 78.5% Trust Rating at 79.1% Performance Rating. Awesome! Ipinapakita ng resulta ang patuloy na tiwala ng publiko sa mga programa at inisyatibo ng PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad at pagpapabuti ng paghahatid ng serbisyo sa mamamayan.
Nagpasalamat naman ang general sa tiwalang ipinagkaloob ng sambayang Pilipino at iginiit na ang pagkilalang ito ay para sa buong hanay ng kapulisan na araw-araw na nagsasakripisyo upang mapanatiling ligtas ang mga komunidad. Amazing! Ayon sa kanya, magsisilbi itong inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ng PNP ang kanilang serbisyo habang patuloy na isinusulong ang integridad, pananagutan at mas efficient police service para sa bawat Pilipino. Kasabay nito, tiniyak ni PNP Chief na patuloy nilang papalakasin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad at sisikaping mapanatili ang tiwala ng publiko, isang mahalagang pundasyon sa epektibong pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kaayusan sa bansa. That's right! Oh, nakaka-proud. Congratulations sa food. Kita natin, no? Kasi wala naman tayong, alam mo sir, attorney, araw-araw ako nakabanting sa social media. Wala na tayong hinighlight kundi accomplishment. Yes. Marami tayong nahuling smuggled cigarettes and meron pa yung mga illegal drugs. Marami every now and then, left and right, saan mang panig ng bansa, may mga na-arrest ng most wanted. Talagang lahat ang ating mga regional offices, field units, at national support units are doing their best just to ensure the public that we are doing our mandate consensuously. Yes. Yan ang tinatawag nilang relentless effort. No? Para ba yung matugunan natin o magawa natin yung trabaho natin bilang mga pulis. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na patuloy po nagtitiwala. Lalo-lalo, ito po ay isang resulta ng third-party survey. Hindi po kami nag-survey niyan. It's a third-party survey. Hindi ito self-serving survey. Oo, ito ay resulta survey. na talagang yung tao natin nagtitiwala sa ginagawa ng Philippine National Police nowadays. Yes. Basically, attorney, yun nga this is already the second time around that we have received a very impressive survey. Yeah. Kasi sa nagdaang Okta research, maganda rin ang performance ng Philippines. Serbisyong mabilis Tapat at nararamdaman. Yan. Mas paigtingin ng DILG ang kampanya para sa ligtas at maayos na mga komunidad sa pamamagitan ng Safer Cities Initiative sa ilalim ng Memorandum Circular 2026-029. Layunin nitong hikayatin ang mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga ordinansang magpapalakas sa kaayusan, seguridad at kapayapaan ng mga lungsod at bayan. Kabilang sa mga isinusulong na ordinansa ang pagbabawal sa pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, paglabas ng topless o hindi angkop ang kasuotan, pampublikong lugar, paggamit ng videoke ng lampas sa alas 10 ng gabi, at pagpapatupad ng curfew para sa mga minor de edad. Sa pamagitan ng inisyatibong ito, inaasahang mas mapapalakas ang presensya ng kapulisan, mapapabuti ang pagpapatupad ng mga lokal na batas, at higit na mapagpapatibay ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, kapulisan at komunidad tungo sa ligtas at disiplinadong pamayanan. Awesome! Actually, yung issue na yan, hindi naman tayo inconsiderate in some instances. Yes. Sobrang taas ang temperatura or nagko-construction yung tao. Yan, yung nakaraan. Ayan, hindi naman ganun na. Hindi na. Ang kapulisan po ay buong puso nagsisilbi para po sa kapakanan ng kararami. Yes. Saka yung... Hindi po bababa ang krimen kung wala po yung programang Safer City Initiative. That's right! At ito ay part po ng programa. Kaya bumaba po yung mga kriminalidad base po tating mga datos. It is because nationwide, tinutulungan po natin mabigyan ng kapanatagan at kapayapaan ang ating lipunan. Pangalawa, bawal naman talaga mag-video okay. Kung ayaw yung matulog, magpatulog naman. Depende siguro yan, sir, sa kumakanta. No? Okay naman minsan sa akin. talaga, yung sinasabi ko nga, pag yung boses natin pambanyo lang, wag na natin masyadong Hindi, pwede naman. Pwede ka mag-video okay. Mag-headset ka para ikaw na lang nakakarinig ng kinakanta mo. Huwag mo nang abalahin yung kapitbahay mo kahit birthday mo yan. Kaugnay na nalalapit na 2026 parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Naalalahanan ng PNP ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatsyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Naku, katulad yan, daming na-scam, di ba? Yes. Labanan ang fake news sa BARM o galing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama
beripikado, at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan, at pagkakaisa ng komunidad. Samantala, muling pinaalalahanan ng publiko sa mga ipinagbabawal na gawain tuwing panahon ng halalan, gaya ng pagbili at pagbebenta ng boto, pagdadala ng baril at iba pang armas, pag-inom ng alak sa panahon ng election ban, electioneering, paggamit ng government resources as facilities para sa kampanya, at pagkakalat ng maling impormasyon. Hinihikayat ang bawat mamamayan na makilahok sa isang malinis, mapayapa at maayos na halalan para sa kinabukasan ng Bangsamoro dahil sa bawat halalan, tandaan, ang bawat boto ay mahalaga. That's right! This is the time na magbibigyan ng boses ang lipunan, ang mamamayan. Lahat po ng mga iniluklok natin sa gobyerno, sa estado na ito, ay pananagutan po nating lahat. Kaya nga sabi nila, kapag merong pagkakamali, pagkukulang ang mga leaders ng bansa, sino po ba ang bumoto sa kanila? Yung mga tao. Tayo po ang may moral obligation to choose the best leader, best fitted leader na mag-lead sa ating bansa. During election, dito natin dapat i-exercise yung karapatan natin. So, i-exercise natin yung tama yung ating right to suffrage under the Constitution. No? Kasi basically, we deserve this kind of government base doon sa mga binoboto natin. Huwag tayong magpagamit para sa mga personal Huwag po nating agenda. ibenta ang ating boto. Iluklok po natin ang karapat-dapat sa tingin natin, hindi lang po magdadala ng kapayapaan, magbibigay din po ng magandang kinabukasan sa lipunan at sa ating mga susunod na henerasyon. That's right! At Ko, yun na babati nga, na muna. bati portion na. Oo. Binabati ko ng kalayaan ang aking may bahay. Kalayaan. Happy Independence Day. At wala naman tayong holiday sa Wala Philippine po. National Wala. Police. We are always on alert, on call, kahit po holiday. Yan RSSF. po ang ating sinumpuang tungkulin. No? Yep. Kaya Happy Independence Day po sa ating mga kababayan. At syempre po sa Police Committee Affairs and Development Group sa aking beloved unit. At syempre sa aming division, maligayang pagpasok sa opisina sa Araw ng Kalayaan. Ayun. So, ako naman po, yan, magandang araw at magandang kalayaan. Ano ba? Kalayaan nga pala. So, binabati ko na lang po yung mga ka-RSSF ko today dahil tayo po ay naka-standby alert. Ayun. Hello po! Ayun, hello. At Yo. sa mga fans ni Ming Ming Page at Tiger Ming. Yes, ako naman po, siyempre, binabati ko pa rin ang aking mga magulang, Nanay Sol at Tatay Fred, no? At ang aking mga kapatid. Hello po! At siyempre, yung mga senior brads ko sa Fraternal Order of the Libayatan, sa pangunguna ni Grand Joseph Lemuel Bakiran, si Attorney Jay Condes, and si Judge Ponce Sampana. Nagpapabati ang aking mga mentor ko yan sa pagiging abogado, yung mga magagaling na abogado na natin ngayon. Ako, abukado lang ako, hindi ako abogado. Mahilig lang ako kumain ng abukado, pero hindi ako abogado. Ako naman po ay mag-e-enroll pa lang. Yes po. Ayun. Mga kasambahay, bago po tayo magtapos, mabuti po na sa kabuuan ng ating maghapon ay magkaroon tayo ng gabay mula sa banal na kasulatan at para po sa ating word. Mula sa Romans chapter 14 verse 19, let us therefore follow after the things which make for peace and things wherewith one may edify another. At sa wikang Pilipino naman po, mula sa Roma Kapitulo 14, versikulo 19, kaya nga sundin ang mga bagay na nakapapayapa at mga bagay na kapagpapatibay sa isa't isa. Mga kasambahay, gumawa po tayo ng mabuti sa lahat. Pagharian natin ang ating mga puso ang tunay kahulugan ng salitang pag-ibig. Yun. Katuwang mahigit 230,000 strong Philippine National Police kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sama-sama tayo mamuhay sa isang ligtas na bagong Pilipinas, ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Sa ngalan po ng ating Chief Philippine National Police, Police General Jose Melencio Corpuz, Nartates Jr. Sir, at kay Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Muli, ako po ang inyong lingkod, Police Lieutenant Colonel Rodel Goroba Trumata. God willing, magkita-kita po tayo muli sa Lunes. Dito sa direktang sumbungan ng bayan. Sumbong nyo, aksyon agad. Awesome! Kami sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang ligtas na araw po sa ating lahat.